dissipating, the walls are breaking. We'll take the promised land, and I will turn this place into a place of praise. And as I do, I know you'll bring about the change. Oh, this is an offering, this is a sacrifice of praise. We give you everything. I give you everything, building an altar to your name. Whoa, right here, right now, this is where praise breaks out. Whoa, right here, right now, this is where the walls, this is where the walls come down. Let's go! You're here, everything is changing. You're here, every chain is breaking. How can you feel this? 'Cause you are here with me. Oh yeah, 'cause you're here, Jesus. 'Cause you're here, I live in freedom. 'Cause you're here, Lord, I believe that. How can you feel this? 'Cause you are here with me. Right here, right now, this is where praise breaks out. Whoa, right here, right now, this is where the walls, this is where the walls come down. Let's go! You're here, everything is changing. 'Cause you're here, every chain is breaking. How can you feel this? 'Cause you are here with me. Yeah, you're here, I live in freedom. You're here, Lord, I believe that. How can we feel this? 'Cause you are here with me. Oh, I can be fearless, I can be fearless, 'cause you are here with me. Sama-sama po natin purihin at sambahin ang Panginoon. Pwede po ba ang lahat ay pumalakpak para sa Lord? Come on! Hallelujah! Lahat po ngayon mga nakakaalam sa awiting ito, pwede po kayong makiawit sa amin. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y inibig mo tinalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. May pagsubok man o kagipitan, ako'y mayroong malalapitan. Ikaw, Jesus, lang ang kasagutan. Hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang
ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Sige po, patuloy natin purihin at itaas ang ating Diyos sa lugar na to. Pwede po ba natin ipalakpak ang ating mga kamay para sa Panginoon? Hallelujah! Sama-sama natin itong itaas at iwagayway para sa ating Diyos. Hallelujah! Yan! Purihin ka, Panginoon. Ikaw ang hinahanap, ikaw ang hinahanap, ikaw ang hinahanap, hinahanap-hanap. Ikaw ang hinahanap, yes. Ikaw ang hinahanap, ikaw ang hinahanap, hinahanap-hanap. Come on, sing it together. Jesus, ikaw ang hanap. Jesus, ikaw ang hanap. Jesus, ikaw ang hanap. Hinahanap-hanap. Lahat tayo ay umawi para sa Panginoon. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ng kasiyahang tunay na nadarama ko. Ang mumawit at magpuri sa'yo, aking tugon sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa'yo'y sasamba. O Diyos, purihin ka, dakila ka. Hallelujah! Everybody! Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ng kasiyahang tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ng kasiyahang tunay na nadarama ko. Tunay na nadarama ko. Sabay-sabay, let's sing! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Pasalamatan mo ang Diyos, kapatid. Mga mahal ng katulad mo. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah! Come on! Palakpakan mo ang Panginoon at pasalamatan siya! Hallelujah! O salamat sa'yo, Diyos! Good evening, everyone. Today, let us prepare our hearts as we unveil the prophetic word for year 2021. Sa 3 taong nakalipas ay binigyan po tayo ng Panginoon ng salitang ating mapapanghawakan sa bawat taon. At kung ating babalikan, nagsimula tayong bigyan ng prophetic word ng Lord ng taong 2018.
Nagsimula po ang Lord sa atin sa word na restoration. And there were so many things po na na-restored sa ating mga buhay. And then 2019, the year of impossibilities, at so much miracles po ang naranasan ng bawat isa sa atin at sa mga taong tumanggap ng salitang ito. And the 2020 is the year of increase. Nakita po natin kung gaano napakaraming development and progress, pag-angat ang naranasan ng bawat isa sa atin at kahit ito pa ay naganap sa panahon ng pandemic. Tunay nga po na napakabuti ng Panginoon dahil alam niya yung mga bagay na dapat nating panghawakan at dapat nating maging sandigan anuman yung panahon na ating mararanasan. So church, we see bawat taon ang prophetic word of God na binibigay niya sa atin ay nagbibigay sa atin ng direction at ng pag-asa. It makes us hopeful that our God will really secure our future. And this 2021, we can face this year with excitement, amazement, and awe because of His word. Kaya anuman po yung ating mararanasan, maganda man po o pangit, ito man po ay masakit o masaya, for sure, we will have ups and downs, but because we have something to look forward, the promise, the Word of God, specifically for our church, for each family member, at sa bawat isa po sa atin, we will never be lost. And today, church, as we receive God's prophetic word this year, the Lord wants us to prepare our hearts and have this kind of attitude. At ano yung attitude na yon? So pakinggan po natin ang instruction ng Lord sa bawat isa sa atin na ibibigay po sa atin ng ating mga local pastors. So before we receive this word, panghawakan na po natin ito sa ating buhay because remember, God's plan is bigger than our plan. And He know very well kung ano yung mga pagdadaanan natin, kaya inihanda niya na ang lahat. Just listen very well and chew every word that you will hear today. Be focused. Stop what you're doing and let God open our spiritual senses this time. Sa ating kinabukasan, hindi tayo nagdedepende sa anumang bagay dito sa mundo. Hindi sa mga hula, mga prediksyon, bolang kristal, at horoscope na kasalalay ang ating hinaharap at kinabukasan. We as believers, we depend our faith for the future through the Word of God. Dahil ito ang totoo, ang tiyak, ang sigurado, at talagang magaganap dahil ito'y sinabi at ipinangako ng ating Panginoon. And the good news is, ipinapaalam ng Diyos ang kanyang panukala at kanyang plano sa kanyang mga lingkod. The Bible says in Amos chapter 3 verse 7, surely the sovereign Lord does nothing without revealing His plan to His servant, the prophets. And through our vision hearing, we, your pastors, heard the voice of God. Narinig po namin ang tinig ng ating Panginoon at nang nais po niyang gawin. Now, all we need this time is to believe. Maniwala. Paniwalaan. Paniwalaan natin ang kanyang sinabi, paniwalaan natin ang kanyang pangako, at paniwalaan natin na ito'y mangyayari. Praise God! I like what the Bible said in Romans chapter 4 verse 18 to 21. That Abraham believed and hoped even when there was no reason for hoping, and so became the father of many nations. Just as the scripture says, your descendants will be as many as the stars. He was then almost 100 years old, but his faith did not weaken. When he thought of his body, which was already practically dead, or of the fact that Sarah could not have children. His faith did not leave him, and he did not doubt God's promise. His faith filled with him with power, and he gave praise to God. He was absolutely sure, wow,
that God would be able to do what He had promised. Si Abraham ay naniwala sa sinabi ng Panginoon, bagamat imposible na siya'y magkaanak pa dahil sa siya at ang kanyang asawa ay matandang-matanda na. Ngunit, hindi siya nagduda sa sinabi at pinangako ng Panginoon sa kanya, kundi pinaniwalaan niya. And the good news is, ito'y natupad sa kanya. Kailangan nating paniwalaan ang pangako ng Diyos upang ito'y matupad at ating maranasan sa ating mga buhay. Kaya ngayon, kapag narinig mo ang word for the year 2021, all you need to do is to believe the prophetic word with all your heart, all your mind, all your soul, and with all your strength. Because the promise will happen if you believe. Prophetic word, kapatid, is not a magic word. But after that, meron instant blessing. Hindi ito tableta na kapag nilunok mo ay instant galing. To believe is just only a first step. At kung tunay kang naniniwala, ipakita mo, liliman mo ito ng iyong panalangin. Gaya ng isang inahin na may nais mapisa sa kanyang itlog. Ganon din po ang prophetic word. Ipisa mo ito, kapatid, sa pananalangin. Dahil ito ang magdadala sa iyo at sa buong mong pamilya sa maganda at matagumpay na buhay parating ng 2021. Kaya kailangan sa prophetic word, alagaan, bantayan, ingatan, at ipanganak upang ito ay matupad at mangyari. Matthew 7 verse 7, ano po sabi? Ask and it will be given. Seek and you shall find. Knock and the door will open to you. Naniniwala ka ba, kapatid? Prayer opens door. Kaya nga po, kung humingi ka, bibigyan ka. Pag naghanap ka, makakasumpong ka. Pag kumatok ka, kapatid, may bubuksan na pinto para sa iyo. Ang kwento dito, alam natin, yung widow, yung pong balo, na humihingi ng justice sa isang judge. Anong ginawa niya? Kinulit niya ang judge. Hindi niya tinitigilan ng judge. At dahil po hindi niya tinigilan ng judge sa kakapanalangin, sa kakahingi, nagkaroon ng open door sa kanya. Nakuha niya yung justice, yung kanyang inihingi. Because prayer move the hand of God. Move the hand of God. Ang prophetic word po ay hindi galing sa tao. Ito po ay galing sa Diyos. Kaya siya po ang makakagawa at magbibigay katuparan nito. Lagi natin sinasabi, when we work. Yes, tama yan. But when we pray, God works. Kaya nga po, yung prayer, na-activate niya yung kamay ng Diyos. Yung prayer, pinapakilos niya ang mga anghel ng Diyos. Kapatid, may kasama kang kikilos sa kinabukasan mo. Kapag nananalangin ka, sigurado ang tagumpay mo. Because prayer makes miracle. Jesus did a lot of miracles because He has a lifestyle of prayer. Alam po natin, tuwing madaling araw, ang Diyos ay bumabangon upang manalangin. Kaya naman, kapatid, pag nag-ministry siya, sinusundan na siya ng miracle. Why? Babad po siya sa prayer. Alam po natin, yung kay Lazaro, in John chapter 11, 41-42, isa po sinasabi doon, Ama, nagpapasalamat ako sa inyo sapagkat lagi mo akong dinirinig. Tingnan niyo po yun. Nagpapasalamat ako sapagkat lagi mo akong dinirinig. Lagi pong nakikinig ang Lord. Kaya naman tingnan niyo, 4 na araw nang patay si Lazaro. Ngunit anong nangyari? Siya'y muling nabuhay. Church, ito po yung sinasabi ko sa inyo. Lahat ng sira, lahat ng patay, lahat ng imposible sa buhay mo, tapatan mo lang ng panalangin, milagro ang tatamuhin mo. Prophetic word gives birth by prayer without ceasing. Ang tunay na naniniwala, nagbababad sa panalangin. Dahil po sa panalangin, nagkakaroon tayo ng intimacy sa God. Siya ang resource natin, siya ang source natin, siya ang owner ng lahat ng bagay. Kapatid, prayer makes, ang prayer ang magiging backbone, ang prayer ang magiging fertilizer ng prophetic word. Kaya tandaan mo to, iiwan ko sa iyo to. When God wants to do something big in your life, He will send you in the season of prayer. Kapag alam mo na,
kapag may gagawing malaki sa iyo ang Diyos, dadalhin ka niya sa panahon ng panalangin. Pray, pray, pray. Be on fire in prayer. Mag-apoy sa panalangin at magaganap sa iyo ang prophetic word sa buhay mo, sa pamilya mo, sa trabaho mo, sa pangarap mo, at higit sa lahat, sa relasyon mo sa Diyos. In Jesus' name. Amen. We need to pray to have unity in our bansa, in our community, and in our family para po magkaroon ng kapayapaan. Ito ang pinakamalaking problema ng ating ng buong daigdig sa ating bansa, yung wala pong pagkakaisa. Kaya the problem of being united, ito po ang biggest problem. So, be united. Maintain unity in the church. Ayon po sa Ephesians 4:3, ang sabi dito, pag sumakita ninyong mapanatili ang nagkakaisang mula sa Espiritu sa pamagitan ng buklod ng kapayapaan. So, ibig sabihin po, ang unity ay nagsisimula po sa mga mananampalataya. So, there must be unity in the church. Ang pagkakaisa, bakit po? Kasi ang pagkakaisa ay mula sa Espiritu ng Diyos. Na binigay po ito ng Diyos sa atin. At ayon sa Ephesians chapter 4, verse 4 to 6, mayroon pong pagkakaisa sa mga mananampalataya dahil nang sila ay tawagin ng Diyos, sila ay makipag-isa sa ating Panginoong Jesucristo, sila po ay nasa isang katawan. One body, at isang Espiritu lang po ang ating tinanggap, at isa lang ang ating pag-asa, ang ating Panginoong Jesucristo, dahil siya lamang po ang Panginoon at tagapagligtas. Siya lang ang Panginoon natin, ang Panginoon, isang pananampalataya, isang baptism, at isang Diyos at Ama nating lahat. Siya'y higit sa lahat at gumagawa sa lahat at sumasa lahat. So, ibig sabihin po, pag tayo nananampalataya, nasa atin ang Diyos, siya ang gumagawa sa atin. At ikalawa, there must be unity despite of our differences. Ang lahat ng tao, kahit po magkakamag-anak, ay may pagkakaiba. Pero, sabi nga po dito, ang mga tinawag ay nagkakaisa kahit may pagkakaiba. Ayon po dito sa 1 Corinthians 12, 4 to 6, iba't iba ang kaloob. Iisa lang ang Espiritong nagkakaloob. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod. Iisa lang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang gawain, ngunit isa lang ang Diyos na sumasalat sa mga taong gumagawa ng mga iyon. So, ibig sabihin, kapatid, kahit po iba-iba tayo, kapatid, ibig sabihin po doon, iisa lang po ang Diyos na ating pinaglilingkuran at gumagawa sa atin. At ikatlo, there are blessings in unity. Pag po tayo ay nagkakaisa, mayroong pagpapala po na binubuhos ang Diyos sa atin. Ayon sa Gawa 4:32 and 34, nagkaisa ang damdamin, isipan ng mananampalataya at hindi tinuring ninuman na sarili niya ang kanyang ari-arian, kundi para sa lahat. So, ibig sabihin, pag tayo nagkakaisa, nawawala ang pagiging selfish, kundi nagiging nagsasubmit tayo o nagkakaroon ng submission. At ano po ang ibinubunga nito? Ang sabi nga po, binibigyan tayo ng great power para po ay makagawa tayo sa kalooban ng Diyos. Kaya yung mga unang alagad, marami pong himala ang kanilang nagawa dahil binigyan sila ng great power dahil sa kanilang pagkakaisa. Ano pa? More blessing ang ibinuhos niya. Walang nagdarahop, isa man sa mga unang mananampalataya dahil po sa pagkakaisa. At more people saved. Dahil po sa kanilang pagkakaisa, ang Diyos po ay maraming idinaragdag na maliligtas sa kanyang pangalan. Kaya mga kapatid, kailangan po magsimula sa atin ang pagkakaisa at pagpatuloy natin ito. Sikapin natin mapanatili ang pagkakaisa na mula sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay nasa atin. Amen. At sa ating pagkakaisa, kailangan din po nating maging matibay sa ating pundasyon bilang magkakapatid na anak ng Diyos. Hindi sa sariling lakas, kundi ang lakas na nanggagaling kay Kristo. God is our strength. Mga nagdaang buwan,
we have been experiencing a part of our faith which can only be described as supernatural. Naging matibay po tayo. Kahit dumating ang pandemic, coronavirus, mga kalamidad na dumating sa ating bansa, mga pagsubok, pumutok ang bulkan, naglindol. Alam niyo po, we are so blessed. Dahil may prophetic word po tayo na nanggaling sa ating Diyos. At itong prophetic na ito ay nag-unlock sa iba't ibang areas sa ating mga buhay. The word increase. Hindi tayo nawalan, bagkus maraming nadagdag na pagpapala, kagalingan at pagliligtas ang ibinigay ng Diyos sa atin. Kaya po, we are so blessed. Even kung iisipin nyo, nag-increase po yung mga pagsubok at problema na dumating sa inyo, sa atin. This year, blessing pa po din iyon. Dahil may increase. Nag-increase po yung faith natin at nag-increase ang growth and knowledge natin with the Lord. Everybody say Amen. Yan mas a blessing po na dumaan tayo sa mga ganyang pagsubok. Dahil mas tumatag tayo, and it was right. Tama po yung word na binigay ni Lord sa atin, the word increase, na mas lalong pinaganda ni Lord ang future natin this year. And God's word came twofold. One, to bless our life at the moment, and two, to call out something in our life for a better future. Maging matatag lang po tayo sa mga hamon at pagsubok ng buhay. Just be strong in the Lord and do not rely on our own strength because it is never enough. Our strength only comes from the Lord. Be strong. Ephesians 6:10. Sabi po doon, finally, be strong in the Lord and in His mighty power. Mga kapatid, magpakatibay po tayo sa kalakasang binigay ng Diyos sa atin. Kung naniniwala ka sa Diyos, na sa Kanya nagagaling ang lakas natin, then you can face and defeat giants in your life. Like David. Why? Dahil tingnan niyo po, David, nung kaharap niya yung giant na tinalo niya, hindi po niya inisip na malaki yung giant. Ang inisip po ni David ay mayroon siyang Diyos na mas malaki dun sa giant na yun. And just like Daniel, you can face lion. Kaya nating magtagumpay sa mga pagsubok sa ating mga buhay. Be strong in the Lord, mga kapatid. Dalawang bagay po para mag-stay po tayong strong in the Lord. Una, say God first. Why? Because God is our strength. Kaya napakahalaga na isik natin siya every day. In Psalm 46:1-2 says, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Therefore, we will not fear. Kaya huwag po tayong matakot sa mga pagsubok dahil kasama natin ang Diyos. Siya ang magpapalakas sa atin. Number 2, keep His word and do not doubt it. It is impossible to keep His word if we do not know His word. Hindi po natin pwedeng i-avoid ang mga pagsubok. Kasama po sa buhay natin yan. To be strong, we always have to go back to our foundation. And that is the Word of God. And to remain strong, it's not just enough to know the Word. Kailangan paniwalaan natin ang mga salita ng Diyos. Na kahit anong sitwasyon ng ating buhay, mga kapatid, yung salita ng Panginoon na ibibigay sa atin, yun po ang aalalay sa atin. Our experience, our feelings, and emotion, God is who He said He is. He will do what He said He will do. So mga kapatid, sa lahat ng mga pagsubok na dumarating sa ating buhay, tanging si Jesus lamang ang ating kailangan. Mga salita niya ang dapat panghawakan. Pag sinabi ng ating Diyos na kailanman hindi niya tayo iiwan o pababayaan man, gagawin po ng ating Panginoon Yesu Cristo. This year, 2020, we will all finish it strong. Umpisahan po na, tatapusin po natin ng malakas tayo with the Lord.
And as we welcome the new year, 2021, God has exciting plans for all of us. But we need to be strong in spirit to receive everything He has for us. And if we want to accomplish greater things, just be strong in the Lord. To God be the glory. Believe. Panghawakan mo ang salita ng Panginoon na iyong tatanggapin ngayon. Be prayerful. Base your prayer to His promise, to His word. Be united. Makiisa ka sa Lord, sa banal na Espiritu at sa ating iglesia sa pangako ng Panginoon. Be strong. Maging matatag anuman ang naghihintay sa atin sa taong darating. Maging malakas tayo. And lastly, kapatid, be hopeful. Never, never, never give up. Dahil ang pangako ng Panginoon sa Philippians chapter 1 verse 6, be confident that He who began a good work in you will carry it into completion until the day of Jesus Christ. Kapag sinabi ng Panginoon, mangyayari, magaganap at walang makakapigil. Sinasabi sa Isaiah chapter 43 verses 18 to 19, ito ang sabi ng Panginoon, do not remember the former things, nor consider the things of old. Behold, I will do new things. Not now it shall spring forth. Shall you not know it? I even make a road in the wilderness and rivers in the desert. Because He was seated on the throne, said, I am making everything new. Then He said, write this down, for these words are trustworthy and true. At sinasabi din ng Panginoon sa Revelations chapter 21 verse 5, binigyan tayo ng pag-asa ng Panginoon. Ating itong pakaisipin, pakalingapin at pagkasikapang matayuan sa lahat ng aspeto ng ating buhay. May pag-asa ang ating buhay. Walang pangarap na mamamatay. Ito ay may babangon at mababago ng Panginoon ayon sa kanyang paraan at plano. Kapatid, do not face this year with doubt and discouragement. The Lord has prepared our way this 2021. Pwede po ba sa oras pong ito, ipikit natin yung ating mga mata, hawakan ang ating puso at sabihin sa iyong sarili, I have hope. Minsan pa, I have hope. Sabihin mo sa iyong pamilya, we have hope. And tell God, Lord, I put my hope in you, my Lord. After hearing God's instruction, kapatid, be ready to receive the Word of God. God bless.
warfare of a mighty army. Our feet may fail, our strength may fall. We run, we strive to reach that victory. But then, we fall. Sometimes we fight, sometimes we lose. Our strength is something we can't rely on. And we know to ourselves we can't. These questions overs the mind. To whom we should depend on. By the Lord's Spirit, the weak become strong. The poor become rich. The fallen will rise. And the dead hearts be alive. Now is the time to rise and continue the battle. First there's this voice calling, whispering like the wind. And as the voice speaks, a word revealed. Brethren, your time has come. For it's the moment we have been waiting for. The Lord has said in Zechariah 4:6, not by might, nor by power, but by my Spirit. So beloved, take heart of this. The Lord will pour out His Spirit on you. So be equipped, engage, ignite. Because 2021 is the year of empowerment. Magandang gabi po sa inyong lahat. Napakaganda ng ating Vision Night ngayon. Huwag ninyong kalilimutan, ang layunin natin ay joy in Jesus always. Na tayo makarating talaga every day of our life sa joy in Jesus. Kaya nga, huwag ninyong kalilimutan, just believe the Word of God. Be prayerful. Be united. United tayong lahat. Huwag ninyong kalilimutan. Be strong and be hopeful. Lagi tayong may pag-asa sa Panginoon at magkakaroon na tayo ng joy in Jesus talaga. Ngayon tanggapin natin ang bendisyon ng Ama. In the name of the Father, in the name of Jesus, I bless you with peace, power, and prosperity. In the name of Jesus, I bless you with gladness and grace. In the name of Jesus, I bless you with holiness, humility, and healing. Let the miracle working God work on you every day of your life. In Jesus' name, amen, amen, and amen.